At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo sa video na ito. Sa ating unang balita dito, sabi po rito ay Ripple quietly move 200 million XRP in single transaction. What is happening? Ayan, habang ang karamihan po ay nakatutok sa presyo ng market, may isang dambuhalang galaw na nangyari sa likod ng mga eksena. Ngayon po kasi si Ripple ay tahimik na naglipat o nag-transfer ng eksaktong 200 milyong tokens na XRP o 200 million XRP sa isang solong transaction lamang. Hindi po ito barya-barya. Ang halaga nito ay tumataginting na $280.8 million. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ganitong kalaking transfer na ito? Ito ba ay paghahanda para sa isang malaking balita o routine operation lamang? Ayan, hatiin po natin ang mga detalye. Ayon po sa trader na si Saif Crypto, ang transaction na ito ay naitala sa XRP Ledger bandang mga alas 5 ng madaling araw. Isang malagang aspeto po rito ay ang paggamit ng isang destination tag. Ayan. Dito sa mundo ni XRP, ang mga tags na ito ay ginagamit ng mga exchanges o malalaking institution para matukoy kung saang account dapat mapunta ang pera sa loob ng kanilang system. Ngayon, ang nakakamangha po rito ay ang network fee. Ayan. Isipin po ninyo, naglipat sila ng mahigit 200 milyong dolyar pero ang bayad sa transaction ay nasa 0.004 XRP lamang. Ayan, 30 digits po yan. Isang maliit na bahagi lang ng isang sintimo. Pinatunayan na naman na XRP na pagdating po sa efficiency at saka sa bilis, talagang mahirap po siyang pantayan ng mga traditional na bangko. Ang ledger number na 102,673,499 ay magsisilbing permanenteng resibo ng dambuhalang transfer na ito. Ngayon ay bakit nga ba naging suspicious ang timing nito? Ang paglipat po kasi ng ganitong kalaking halaga sa oras na tulog ang karamihan ay nagdulot po ng maraming katanungan. Itinatanong po ng marami, posible nga bang ito ay may kinalaman sa isang settlement, isang malaking partnership, o baka naman isang acquisition? Ang paggamit po ng destination tag na 169,133,5370 ay nagpapahiwatig po. Ayan, nagpapahiwatig na ang tatanggap ng funds ay isang platform na may maayos na routing system. Ibig pong sabihin, hindi po ito basta-bastang personal wallet lamang. Bagamat wala pong opisyal na pahayag si Ripple, ang ganitong kalaking volume ay laging nagbibigay ng excitement o kaba sa buong crypto community. Ngayon ay syempre, hindi po mawawala ang alternatibong paliwanag. Sabi po ng ilang mga membro or community members, katulad po ni Tony, maaaring bahagi lang ito ng routine operational activity ni Ripple. Alam natin na si Ripple ay regular po na naglalabas ng XRP mula sa kanyang escrow holdings para sa treasury management. Ngayon ay bakit sa madaling araw na timing? Ang paliwanag ay maaari lang daw na ito ay mga automated scripts na naka-schedule na mag-operate overnight. Sa kabila nito, ang transparency ng blockchain ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makita ang mga ganitong galaw in real time.
Kahit anong gawing quiet move o tahimik na galaw ni Ripple, ang ledger ay hindi po nagsisinungaling. Ipinapakita lamang nito ang kakayahan ni XRP na mag-process ng daang-daang milyong dolyar ng halos instant at napakababa ng gastos. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang bawat galaw ni Ripple na ganito po kalaki ay dapat lagi po nating bantayan. Pero hindi natin dapat ikapraning. Ang whale activity ay normal po sa isang mature na network katulad po ng XRP Ledger. Ngunit ang timing at ang laki ng halagang ito ay pwede pong maging indikasyon ng isang pre-event positioning. Kung ito nga ay isang settlement o acquisition, malalaman natin ito sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, ang mahalagang takeaway po ay ang patuloy na pagpapakita ng XRP ng kanyang utility sa real-world finance. Habang ang ibang networks ay hirap po sa high fees, si Ripple ay naglalaro lamang sa milyong-milyong dolyar sa halaga ng kusing. Kaya ang tanong ay handa ka na ba kapag lumabas na ang tunay na dahilan sa likod nito? At narito naman po ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito, analyst says XRP could hit $47 before the end of May 2026 if this happens. Ayan, naniniwala ba kayo sa kasabihang history repeats itself? Pagdating po sa crypto, ang nakaraan ay madalas na nagiging mapa para sa hinaharap. Ngayon po kasi ay meron pong isang napaka-ambisyosong outlook ang ibinahagi ng technical analyst na si XRP Captain. Ayon po sa kanyang huling analysis, si XRP ay posibleng iniulit po niya ang isang pattern na huling nakita noong nakalipas na taong 2017 market cycle. At kung magpapatuloy po ang trend na ito, ang magiging target na presyo ay isang nakakalulang 47 dolyares o $47 bago po matapos ang buwan po ng May ng taong ito. At ayan, pag-usapan po natin ang chart dito. Kung saan ay pinakita ni XRP Captain ang weekly price structure kung saan ay hinalintulad po niya ang kasalukuyang galaw sa nangyari noong taong 2017. Noong panahong iyon, dumaan muna sa XRP sa isang mahabang period ng decline at saka consolidation kung saan nawalan na ng momentum ang marami. Pero alam nyo ba ang sumunod? Matapos po ang nakakapagod na sideways movement, pumasok sa XRP sa isang rapid upward phase na nagdulot ng dambuhalang gains sa loob lamang ng maikling panahon. Ang orange projections dito po sa bagong chart ay nagpapakita ng parehong trajectory kung saan ay isang modest recovery na susundan ng isang steep price expansion na lalampas sa lahat ng previous highs. Ang forecast na $47 ay hindi lamang po basta hula, kundi isang conditional scenario base po sa tinatawag na fractal analysis. Ipinapahiwatig po ng chart na ang kasalukuyang pagbaba ng presyo ay katulad ng breakout preparation na nakita po natin noong nakaraang cycle. Kung ang historical structure ay mauulit po ng maayos, sa XRP ay inaasahang aabot sa $47 mark bago po sumapit ang June 2026. Siyempre, nagdulot ito ng iba't ibang reaksyon sa community. May mga nagtatanong kung magiging bullish nga ba ang buong taong ito, 2026. Ilang kritiko ay
ang ilang mga kritiko ay nagbabala na baka makakita muna tayo ng matinding market downturn, kung saan si Bitcoin ay posibleng bumagsak muna sa $30,000 to $40,000 price range bago ang tunay na recovery. Ngunit hindi po lahat ay kumbinsido. May mga commenters dito na nagsasabing ang malalawak na price targets mula double digits hanggang sa extreme valuations ay nagdudulot lang ng kalituhan sa mga retail participants. Sabi ng iba, ang ganitong mga prediction ay pwedeng mag-lead sa mga inexperienced investors na gumawa ng maling desisyon. Gayunpaman, marami pa rin po ang supportive. Yan, ang paniniwala ng mga loyal holders ay kung ang history ay magsisilbing talagang salamin ng kasalukuyan, ang taong 2026 ang magiging significant year yan or malaking taon para sa lahat ng may hawak or holdings kay XRP. Ang mahalaga po ay ang assumption ng historical fractal pattern ay mananatiling valid sa gitna ng kasalukuyang market environment. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang technical interpretation na ito ay isang speculative outlook na nakadepende sa maraming mga external factors. Bagamat ang fractal analysis ay isang powerful tool, kailangan nating isaalang-alang ang liquidity conditions at saka macroeconomic trends ngayong taong 2026. Si XRP po ay may track record ng pagkabigla sa market. At ang $47 projection ay nagbibigay ng pag-asa sa marami. Pero tandaan po natin, ang market ay laging may sariling plano. Ang pinakamainam na gawin ay bantayan ang support levels at huwag pong magpadala sa emosyon ng bawat prediction. Isa pong malaking taon ito para kay XRP. At kung mauulit po ang 2017, siguradong magiging makasaysayan ang susunod na 2 buwan. At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay Vitalik Buterin confirms Ripple or XRP beats Ethereum in this aspect. Ayan. Sa gitna ng mainit na kompetisyon sa crypto space ngayon, meron pong isang malaking pahayag ang yumanig sa industriya. Mismong si Ethereum co-founder Vitalik Buterin ang nag-acknowledge sa isang aspeto kung saan tila nauungusan siya ni XRP. Alam nating lahat na si Ethereum ang hari ng smart contracts. Pero pagdating po sa pagiging Internet of Value, may ibang plano ang tadhana. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ang native infrastructure na XRP ang siyang nagbibigay sa kanya ng unfair advantage sa mundo ng global payments. Pag-usapan po natin ang naging pag-amin ni Vitalik Buterin dito. Ayan po siya. Ayon sa kanya, hindi talaga dinisenyo si Ethereum para maging sentro ng Internet of Value. Bagamat napakagaling ni Ethereum sa decentralized applications o dApps, may mga limitasyon siya pagdating sa mabilis at murang pagpapadala ng halaga sa buong mundo. Ngayon ay dito naman po nagniningning si XRP. Simulat sa pool, ang disenyo ni XRP ay nakatutok po sa bilis at low-cost value transfer. Ayon po sa mga crypto commentators, mas swak ang katangian ng XRP na sa kailangan ng global payments at saka real-time settlements. Habang si Ethereum ay naharap sa issue ng network congestion. Si XRP naman ay nananatiling mabilis at efficient kahit gaano pa karami ang transaction. Ngayon ay bakit nga ba beast mode si XRP pagdating sa performance?
Ang transaction po kasi kay XRP ay nagsisettle sa loob lamang ng ilang segundo na may napakaliit na transaction fees. Bukod pa riyan, ang kanyang consensus protocol ay hamak na mas matipid sa enerhiya kumpara sa network ni Ethereum. Dahil sa mga factor na ito, si XRP ay mas scalable at cost-effective para sa malalaking financial applications. Ang seguridad ay isa rin sa mga core features ni XRP na kaya itong gawing katuwang ng mga bangko at payment providers sa buong mundo. Sa madaling salita, habang si Ethereum ay nakatutok po sa paggawa ng apps, si XRP naman ay nakatutok sa paglilipat or pag-transfer ng pera sa paraang regulatory compliant. Ngayon ay heto po ang katotohanan. Patuloy po ang paglaki ng institutional adoption kay XRP. Maraming global banks at saka payment networks ang nag-i-integrate na kay XRP para sa kanilang liquidity management. Hindi na lang ito basta speculation. Nagbibigay po sa XRP ng mga tangible solutions para sa cross-border settlements at saka instant micro payments. Ang pahayag po ni Vitalik dito ay parang isang validation sa estratehiya ni Ripple. Aminado ang industriya na may mga hamon na hindi kayang solusyonan ni Ethereum ng mag-isa. At dito po pumapasok ang expertise ni XRP. Ang focus ni XRP sa value transfer infrastructure ang magbibigay sa kanya ng puwang sa mga lugar kung saan hirap at less efficient si Ethereum. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan ang aking pananaw po rito ay hindi ito laban kung sino ang mas magaling na coin, kundi kung sino ang mas akma sa kailangang trabaho. Si Ethereum ay mananatiling dominant sa DeFi at saka NFTs, pero pagdating po sa banking at saka global value transfer, sa XRP ang may corona. Ang pag-amin ni Vitalik ay isang eye-opener para sa mga investors. Kailangang tignan natin ang utility ng bawat asset. Hindi porke sikat ang isa ay siya na ang gagawa ng lahat. Si XRP ay binuo para sa isang specific na layunin at mukhang unti-unti na itong nagbubunga ngayong taong 2026. Ang tanong ngayon, handa ka na bang tanggapin na sa XRP ang magiging backbone ng bagong financial system? Sabi naman sa ating sunod na balita dito ay banks are prepared for XRP adoption. Here's what they are waiting for. Yan sa likod po ng mga headlines at ingay ng market, may isang malaking kaganapan na tahimik na niluluto sa mundo ng traditional finance. Ngayon po kasi ay lumalabas ang balita na ang mga malalaking bangko ay prepared na. Handang-handa na sila para sa full adoption kay XRP. Pero kung handa na sila, bakit tila may nagpipigil pa sa kanila? Ang totoo, hindi po ito usapin ng kung gagamitin ba nila ang technology, kundi kailan ito mangyayari ng todong-todo. Kaya pag-uusapan po natin ang mga hudyat na hinihintay ng mga institution bago po nila tuluyang yakapin si XRP. Ayon po kay Crypto Sensei, ang mga hakbang na ginagawa ni Ripple ngayon ay hindi po biglaan. Ang infrastructure na nakikita natin ay binuo sa loob ng maraming buwan at taon. Ibig sabihin, ang mga tulay at sistema para sa large-scale transactions ay fully operational na. Hindi ito speculative. Ito ay real-world technology na handa nang i-activate. Marami po ang nag-aakalang nagpapahinga sa XRP. Pero sa likod ng tabing, ang mga partnership ay nakalatag na.
ang mga bangko ay masusing sinusuri ang bawat kanto ng infrastructure na ito. Gusto nilang masiguro na kapag pinindot na ang go button, ang lahat ay aayon po sa batas. Ayaw nilang magsimula ng maaga, tapos ay haharap sa legal complications sa bandang huli. Kaya naman ang waiting game na ito ay hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa matalinong pagpaplano. Ngayon, ang pinakaimportanteng susi para tuluyang makapasok ang mga institution ay ang regulatory clarity. Bagamat napatunayan na sa korte na si XRP ay hindi isang security, ang mga bangko ay nananatiling maingat. Hinihintay nila ang formal na alituntunin mula sa gobyerno bago nila i-integrate ang network sa kanilang daily operations. Kapag naitatag na ang malinaw na batas, ang infrastructure ni Ripple ay pwedeng i-activate ng agaran. Ibig sabihin, wala pong delay. Sa sandaling makuha ang regulatory approval, ang mga bangko ay pwedeng mag-settle ng cross-border payments gamit sa XRP sa napakalaking scale. Ang kahandaang ito ang naglalagay kay XRP sa isang unique na position kumpara sa ibang crypto assets na wala pang ganitong klaseng infrastructure. Ang estratehiya po ni Ripple ay nakatutok sa mainstream adoption. Sa halip na magmadali, inuna nila ang pagsunod sa regulasyon at paggawa ng scalable systems. Ito ang dahilan kung bakit kampante ang mga institution na gamitin ang technology na ito para sa real-world financial applications. Habang ang ibang coins ay abala po sa hype, si XRP ay abala sa paggawa ng utility. Sa oras na magkaroon na ng legal framework, asahan po natin ang mabilis na acceleration ng adoption. Ang mga bangko ay hindi lang gagamit ng technology para sa maliit na bagay. Gagamitin nila ito para gawing mabilis, secure at compliant ang bawat transaction sa buong mundo. Sa madaling salita, ang alignment po ng technology at institutional confidence ay nagpapakita ng potensyal na XRP na maging bida sa global finance. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan, sa aking pananaw, ang kasalukuyang sitwasyon po ni XRP ay parang isang eroplano na nasa runway na at naghihintay na lang ng clearance mula sa control tower para lumipad. Ang mga bangko ay hindi po tanga. Alam nila ang matitipid nilang oras at pera kung gagamit sila ng Ripple technology. Ang paghihintay po nila para sa regulatory clarity ay isang sinyalis ng respeto sa system at saka long-term vision. Kaya sa tingin ko, ang mga investors na naiinip ay nakakalimot na ang tunay na yaman ay nabubuo sa utility at hindi po sa hype. Kapag ang mga dambuhalang institution ay nagsisimula ng mag-transact gamit sa XRP, dito po natin makikita ang tunay na lakas ng project na ito. Ang tanong na lang ay kung handa ka na ba kapag dumating na ang hudyat na hinihintay ng lahat. At ayan, sabi naman sa ating balitang ito ay analyst says XRP, huge breakout coming next week. And here's why. Marami ang nagsasabi na ang pasensya ay may hangganan. Pero dito po sa mundo ng crypto, ang pasensya ay madalas na sinusuklian ng malaking galaw. Ngayon po kasi ay usap-usapan sa market ang analysis ni Crypto Bull tungkol sa isang huge breakout o malaking pagsabog po yan na maaari raw mangyari kay XRP sa susunod na linggo. Sa gitna ng matagal na pag-aabang, mayroon nga bang nakitang kakaiba sa weekly time frame na magpapabago sa ihip ng hangin? Kaya pag-usapan po natin ang chart pattern na ito para malaman po natin kung handa na ba talaga sa XRP na basagin ang kanyang mga tanikala.
At ayan, tignan po natin ang mga technicals. Ang chart po ni XRP dito, ayan, ay laban sa US dollar sa Bitstamp platform ay nagpapakita po ng isang nabuong pattern na tinatawag pong descending wedge. Ang pattern na ito ay nabubuo kapag ang presyo ay naiipit sa gitna ng dalawang nagtatagpong trend lines. Isang pababang resistance sa itaas at isang support sa ibaba. Ngayon ay marami po ang napapagod kapag nakikita ang ganitong dahan-dahang pagbaba ng presyo dahil tila walang katapusan ang selling pressure sa nakalipas na mga linggo. Pero sa technical analysis, ang paglapit po ng presyo sa dulo o apex ng wedge ay madalas na hudyat ng isang matinding compression. Ibig sabihin habang sumisikip po ang espasyo kung saan gumagalaw sa XRP, lalong lumalakas ang pressure para sa isang malaking sabog, pwedeng paitaas o pwedeng paibaba. At heto po ang highlight ng analysis. Ang presyo po ni XRP ay tila umabot na sa pinakamakitid na bahagi ng struktura or structure nito. Sa weekly time frame dito na ipinakita ni CryptoBull dito, ayan, mayroong indikasyon na ang green price line ay nagsisimula pong sumungaw o bumasag sa itaas ng trend line na dati ay nagsisilbing harang. Ngayon kapag matagumpay na nakalabas si XRP sa wedge na ito po ang itinuturing na start signal ng isang major breakout. Dahil ang pattern na ito ay nabuo sa loob ng ilang buwan, ang impact ng pagbasag sa resistance ay inaasahang magiging mas malakas kumpara sa mga short-term charts. Ang tanong na lang ng marami ay kung ito na nga ba ang katapusan ng consolidation phase na nagpahirap sa marami. Siyempre ay hindi po lahat ay kumbinsido. Maraming market participants ang nagpahayag ng pag-aalinlangan. Sabi po ng ilang beses na nating naririnig yan pero wala namang nangyayari. May mga nagsasabi rin na sa isang bearish environment, ang sideways movement na XRP ay baka magresulta lamang sa panibagong pagbaba sa halip na pag-akyat. Lalo na kung walang malinaw na catalyst o balitang magtutulak sa kanya. Ngunit kahit may pag-aalinlangan, hindi po maikakaila ng technical formation sa weekly chart ay nandoon. Kaya ang suggestion po ni CryptoBull ay nakabase sa visual confirmation na ang presyo ay lumalampas na sa mga boundaries na kumulong sa kanya ng matagal na panahon. Ang market ay laging may dalawang panig. At sa susunod na linggo, malalaman po natin kung sino ang tama. At narito na po ang aking opinion tungkol dito. Ang chart po ni XRP ay parang isang kwento na malapit na po sa climax. Ang descending wedge dito ay isa sa mga paboritong pattern ng mga traders dahil po sa potential reward nito kapag nag-breakout. Totoo na nakakapagod ang eminent breakout predictions na paulit-ulit po nating naririnig. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang katotohanan na nasa apex na tayo ng pattern. Ang susunod na linggo ay magiging litmus test para sa conviction ng mga holders. Kung magagawa ng XRP na manatili sa itaas ng resistance line, baka ito na ang simula ng pagbawi na hinihintay ng lahat. Pero tandaan po natin, ang market ay laging may sorpresa, kaya't mas mabuting maging handa sa anumang direksyon. Ang sigurado, hindi po magiging boring ang susunod na 7 araw para kay XRP. Ang sabi naman dito ay, will XRP hit $10,000 by 2030? XRP Army shares honest opinion. Ayan. Posible nga bang umabot
sa $10,000 o $10,000 ang bawat isa kay XRP? Ngayon po ay muling nagliyab ang usapan sa crypto community matapos itanong ng tanyag na proponent na si Jack the Rippler ang isang honest opinion tungkol po sa 2030 price target. Mula sa mga pangarap na moonshot hanggang sa mga konserbatibong forecast, pag-uusapan po natin ang iba't ibang pananaw ng XRP Army at ang mga modelong sumusuporta sa ganitong kalaking halaga. Handa na ba ang mundo para sa ganitong level ng yaman? Sa gitna ng usapang ito, nahahati po ang opinyon ng community. May mga ultra-bullish na naniniwala na kung ang buong global financial system ay tatakbo sa network ng XRP, ang $10,000 ay hindi malabong mangyari. Sinasabi nila na sa oras na yakapin na ng mga gobyerno at malalaking institution ang teknolohiya ng XRP sa malawak na scale, magkakaroon ng supply shock na magtutulak sa presyo paitaas. Pero hindi po lahat ay naniniwala sa ganitong fairy tale scenario sa ngayon. May mga investors na practical po ang pananaw. Sabi ng ilan, masaya na sila kung makabalik man sa XRP sa $1.50 o umabot sa $10 sa malapit na hinaharap. Para sa kanila, kailangan muna nating makita ang mas malalim na integration ng XRP sa financial derivatives market bago tayo mangarap ng 5-digit na presyo. Ngayon ay ano nga ba ang kailangan para maging realidad ang $10,000? Ayon po sa community, adoption ang susi. Kung ang mga large-scale transfers sa Ripple Network ay lalawak pa ng husto, mas lalong titindi ang demand sa liquidity na ibinibigay ni XRP. Ngunit may isa pang hadlang. Yan po ay ang regulasyon. Sinasabi ng mga eksperto na kailangan nating makita ang pagbasa ng mga batas tulad ng Clarity Act o ang pagbibigay ng SEC ng mas malinaw na simpleng regulatory pathway. Kung walang malinaw na batas, ang mga institution ay mananatiling maingat sa pagpasok ng todo kay XRP. Sa madaling salita, ang presyo po ng XRP ay nakatali hindi lamang po sa teknolohiya kundi sa desisyon ng mga mambabatas sa buong mundo. Ngayon ay hindi lamang ito usaping kanto dahil may mga investment firms na naglabas na ng kanilang research. Isa po rito ay ang Valhill Capital. Sa kanilang framework na sumusuri sa papel ni XRP sa cross-border settlements at liquidity provisioning, lumabas po ang isang nakakagulat na projection. Ayon po sa kanila, sa ilalim ng mga particular na adoption scenarios, ang value ng XRP ay maaring pumalo sa pagitan ng $10,000 hanggang $35,000 o $10,000 hanggang $35,000 per XRP. Ang modelong ito ay nakabase po sa ideya na ang design ng XRP ay sadyang ginawa para sa large-scale financial use. Bagamat ang timeline ay patuloy na pinagdidibatihan, ang mga ganitong forecast ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga long-term holders na naniniwalang sa XRP ang magiging pundasyon ng bagong financial system. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Ang $10,000 target ay isang simbolo ng matinding paniniwala sa utility ng XRP. Sa kasaysayan po ng finance, ang mga malalaking pagbabago ay laging pinagtatawanan sa umpisa bago ito maging standard.
Ang mga malalaking maaari pong mukhang imposible ang 10,000 ngayon habang pinapanood natin ang bawat sentimo ng paggalaw ng XRP. Pero sa crypto, ang imposible ay nangyayari sa isang kisap mata. Ang mahalaga ay hindi lang ang presyo sa taong 2030, kundi ang progreso ng network sa bawat taon. Kung sa XRP ang magiging tulay ng lahat ng pera sa mundo, ang halaga po niya ay hindi na susukatin sa dolyar, kundi sa kahalagahan po niya sa global economy. Handa ka bang maghintay hanggang 2030? Dahil sa huli, ang reward ay para sa mga may sapat na conviction na manatili sa laban. Sabi naman dito ay top trader to XRP holders. This will be the next biggest opportunity if this happens. Yan ang timing at pasensya ang naghihiwalay po sa mga panalo at talo. Ngayon po kasi ay meron pong isang kilalang analyst na si JD ang naglabas ng isang napakadetalyadong roadmap para kay XRP. Ayon po sa kanya, papalapit na tayo sa isang critical na punto na maaring maging opportunity of a lifetime. Kung sa tingin po nyo ay tapos na ang laban ni XRP dahil sa mga nagdaang pagbaba, mag-isip kayo ng mabuti. Mayroon po kasing isang tinatawag na green box sa chart na dapat po nating tutukan sa susunod na 2 taon. Yan, tignan po natin ang kasalukuyang galaw ng presyo. Matapos pong maabot na XRP ang kanyang all-time high sa presyong $3.65 noong July 2025, dumaan po siya sa isang mahabang downtrend. Sa ngayon, si XRP ay naglalaro po sa paligid ng $1.35. Pero heto po ang twist. Bumubuo siya ng isang descending broadening wedge pattern. Ito ay makikita po sa dalawang dilaw o yellow na trend lines dito sa chart na unti-unting lumalayo sa isa't isa. Maraming natatakot kapag nakikita ang ganitong pababang pattern. Pero para po sa mga eksperto, ito ay sinyalis ng consolidation bago ang isang malaking breakout. Ang pattern na ito ay parang isang bulkan na tahimik pero unti-unting nag-iipon ng pressure sa ilalim. Kapag nabasag po ang upper boundary na ito, asahan po ang isang agresibong pag-akyat na maaring lumagpas pa sa mga dating highs ni XRP. Ngayon ay bakit nga ba excited si JD dito? Ibinahagi po niya ang kanyang personal na karanasan kung saan nakuha po niya ang kanyang financial freedom matapos bilhin sa XRP sa halagang 0.28 at ibinenta ito sa presyong $3.37. Ngayon ay itinuturo po niya ang lower yellow trend line bilang ang susunod na critical na support zone. Ang area na ito na tinawag po niyang green box ang itinuturing niyang pinakamagandang entry point para sa mga long-term investors. Ngayon, ang target na ito ay hindi lang basta pangarap. Base po sa historical technical behavior ni XRP, kapag nakumpleto ang structure na ito, ang upside potential ay napakalaki. Ang sino mang makakapasok malapit po sa wedge lower boundary ay posibleng makasabay sa isang multi-year movement na magdadala sa presyo sa mga bagong price level na hindi pa natin nakikita. Ngunit may babala si JD. Ang kanyang babala ay kailangan ng disiplina. Sabi nga niya, ang bottom o ang pinakasahig ng presyo ay maaari pong mangyari ng maaga o mamaya pa ngayong taon. Walang nakakalam ng eksaktong petsa. Kaya mahalaga po ang disciplined observations. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nagpapakita
ng stabilization malapit po sa presyong $1.35. Ito po ang phase kung saan ang mga emotional na traders ay sumuko na, habang ang mga whales at saka savvy investors ay nagsisimula ng mag-abang. Ang consolidation na ito ang magsisilbing platform para sa susunod na malaking galaw pataas kapag na-resolve na ang pattern. Tandaan po natin, ang market ay hindi nagmamadali para sa atin. Tayo ang dapat sumabay sa kanyang ritmo. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ayan, ang kasaysayan po ni XRP ay laging puno ng sorpresa. Ang pagkakataong makabili sa tinatawag na green box dito ni JD ay hindi po madalas dumating. Bagamat masakit makita ang pagbaba mula $3.65 patungong $1.35, ito ang proseso ng market para linisin ang mga speculators at iwan ang mga tunay na naniniwala sa utility ng asset. Ang $1.35 ay isa pong matibay na support, pero kung bibigyan tayo ng pagkakataon na humalik sa lower trend line, iyan ang oras para maging matapang. Huwag pong tumingin sa galaw ng presyo bukas. Tumingin sa kung nasaan sa XRP sa susunod na 2 taon. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa panahon ng kawalan ng seguridad. At ang green box ni JD dito ay mukhang ang susunod na entablado para sa tagumpay. Sabi naman ng isang analyst dito para sa mga XRP investors, this is the end. Yan. Madalas po tayong magulat kung paano ang mga kaganapan sa kabilang panig ng mundo ay biglang bumubulaga sa ating mga portfolio. Ngayon po kasi ay meron pong isang matinding babala ang lumabas para sa mga holders ng XRP. Habang ang lahat ay nakatingin po sa charts, si XRP ay naharap sa isang kalaban na hindi natin inaasahan. Yan po ay ang presyo ng langis. Sabi nga ng analyst na si Levi Redfield, this is the end. Pero ano nga ba ang ibig niyang sabihin dito? Katapusan na ba talaga o simula pa lang ng isang malaking oportunidad? Ngayon ay pag-usapan po natin ang nangyayari sa global market. Dahil po sa geopolitical tensions sa Middle East, ang presyo ng langis sa US ay nagtala ng pinakamalaking weekly gain simula pa noong 1982. Ayon po kay Levi Redfield, tumalon ang presyo ng langis ng mahigit 34.5% sa loob lang ng isang kalahating linggo. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ito? Mahalaga ito dahil ang enerhiya ang siyang nagpapatakbo ng mundo. Kapag tumaas po ang presyo ng fuel, tataas ang gastos sa transportation at saka manufacturing. At kapag nangyari po yan, ang inflation ay mabilis na sumusunod na nagiging sanhi ng paghina ng purchasing power ng bawat tao. Ang ganitong klase ng macroeconomic shock ay laging nagdadala ng takot sa mga investors, lalo na sa mga high-risk assets. Ngayon ay dito na natin titingnan ang koneksyon. Sabi po ni Levi Redfield, when oil prices go up, XRP generally take a beating. Simple lamang po ang logic. Kapag mas mahal na po ang bilihin dahil sa mahal na kargamento, nababawasan ang liquidity sa financial markets. Ang mga tao ay nagiging mas maingat sa kanilang pera at madalas na binabawasan ang exposure sa mga cryptocurrencies. Si XRP, tulad ng iba pang mga digital assets, ay tinuturing na speculative asset ng marami.
Kaya naman sa oras ng krisis sa langis, mas pinipili po ng mga investors na lumabas muna o mag-hold ng cash. Ang resultang market chaos ay nagdudulot po ng panandaliang pagbaba ng presyo ng XRP habang nag-a-adjust ang buong global economy sa mas mataas na operational cost. Ngunit huwag po tayong magpadala sa panic. Bagamat nagbabala si Levy tungkol sa short-term insanity sa market, binibigyang diin niya na ang mga ganitong downturns ay pwede pong maging pagkakataon. Ang biglaang macroeconomic shocks ay madalas na nagbibigay ng tsansa para sa mga disciplined investors na makakuha ng discounts sa mga asset na gusto nilang i-accumulate. Kaya sa madaling salita, habang ang marami ay sumisigaw ng it's the end, ang mga long-term holders naman ay nakatingin sa pagkakataon na makabili sa mas mababang halaga. Hindi natin kontrolado ang geopolitical tensions, pero kontrolado po natin ang ating strategy kung paano sasabayan ang galaw ng XRP sa gitna ng ganitong kaguluhan. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ay kailangan po nating maging matatag. Ayan, matatag sa ating psychology bilang investor. Totoo na sa XRP ay maaaring dumanas ng dagdag na pressure sa susunod na mga linggo dahil sa krisis sa enerhiya. Ang langis po ay laging naging leading indicator ng market sentiment. Gayunpaman, ang utility po ni XRP sa cross-border payments ay hindi nagbabago dahil lang sa mahal ang gasolina. Sa tingin ko, ang this is the end na pahayag ay isang wake-up call para sa mga weak hands pero isang shopping signal para sa mga may malinaw na roadmap. Ang volatility ay bahagi po ng laro at ang mga tunay na nananalo ay yung mga marunong tumingin lagpas sa usok ng geopolitical tensions. Handa ka na bang sumabay sa alon o magpapakitil ka sa takot? Sabi naman sa balitang ito ay Ripple, we use XRP to generate liquidity for payment flows. Minsan ang mga pinakaimportanteng detalye ay hindi po galing sa press release, kundi sa mga tagong usapan sa loob mismo ng industriya. Ngayon po kasi ay niyanig ng isang crypto researcher na si Smoke ang community matapos pong ilabas ang mga detalye mula sa isang confidential webinar kasama ang mga executives ni Ripple. Dito ay malinaw na ipinaliwanag kung paano ba talaga isinasama ang blockchain technology at ang ating paboritong digital asset na sa XRP sa kanilang payment infrastructure. Handa na ba kayong malaman kung paano po nagiging engine ng global finance sa XRP? Sa nasabi pong webinar, binigyang diin ng liquidity o pagiging madaling maipalit ng asset ang isa sa pinaka-critical na bahagi ng system ni Ripple. At dito na pumapasok ang ating bida. Ayon po sa presentation, si XRP ay ginagamit para mag-generate ng liquidity para sa mga payment flows na tumatawid sa international corridors. Akala ng marami, si XRP ay pang trading lang sa mga exchanges. Pero ang katotohanan sa loob ng infrastructure ni Ripple, si XRP ang ginagamit sa payment routing. At ang layunin, mapabilis ang transaction processing at itaas ang speed kung gaano kabilis lumipat ang value sa pagitan ng magkakaibang market. Sa madaling salita, si XRP ang nagsisilbing tulay para hindi na kailanganin ang mga lumang pre-funded accounts na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar na nakatenga lamang sa iba't ibang bansa.
Ngayon ay heto po ang isang bagay na hindi po laging binabanggit. Ang payment network ni Ripple ay hindi lamang po basta blockchain. Ito ay isang layered approach. Pinagsama-sama nila ang messaging systems, cryptographic protocols, at governance structures para masiguro na ang bawat transaction ay secure at sumusunod sa mga operational rules. Sa loob po ng structure na ito sa XRP ay nagsisilbing tool para sa mga participating institutions. Imbis na umasa sa traditional na paraan, ginagamit ng system si XRP sa gitna mismo ng transaction process para mas mabilis na maipadala ang pera. Ang teknolohiyang ito ay idinisenyo para sa real-world financial use, hindi lang para sa mga eksperimento. Kaya naman, kapag naririnig natin ang tungkol sa technology stock ni Ripple, isipin po natin na si XRP ang pusong tumitibok sa gitna nito. Ngayon ay paano naman ang mga bangko at saka malalaking korporasyon? Sabi po sa webinar, binuo ni Ripple ang mga APIs o Application Programming Interfaces para maging plug and play ang integration. Ibig pong sabihin, hindi na kailangan ng mga bangko na maging blockchain experts para magamit sa XRP. Ang mga APIs na ito ang siyang nag-i-encapsulate sa functions ng infrastructure ni Ripple. Pwedeng i-operate ng mga bangko ang system internally o gamitin ito sa pamamagitan ng hosted services providers. Ang goal ay gawing kasing dali ng pag-click sa mouse ang pagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar gamit ang bilis ng XRP. Ang kombinasyong ito ng blockchain-based tools at traditional system design ang dahilan kung bakit handang-handa na si Ripple na sakupin ang global payment market. At narito na po ang aking opinion tungkol dito. Yan, ang utility po ni XRP ay hindi na po teorya lamang, kundi isang operational reality. Ang paggamit kay Ripple sa XRP para sa liquidity ay ang pinakamalakas na use case sa buong crypto space. Habang ang ibang assets ay naghahanap pa ng kanilang purpose, sa XRP ay nandoon na sa loob ng mga confidential webinar ng malalaking institution. Ang bawat corridor na binubuksan ni Ripple ay nangangahulugan ng mas maraming volume para kay XRP. Maaring hindi ito agad makikita sa pang-araw-araw na price chart, pero ang pundasyon na itinatanim ngayon ay ang magiging basihan ng sunod-sunod na malaking rally. Ang tunay na halaga ay hindi lang nasa speculation, kundi sa bawat dolyar na dumadaan sa network gamit si XRP. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At sabi ng isang expert dito ay the link between direct XRP usage and price becomes more distant. Yan, sa mabilis na pagbabago po ng teknolohiya, tila hindi na tayo papunta sa isang mundo na pinatatakbo ng iisang blockchain lamang. Sa halip, ang hinaharap po ay multi-chain, isang ecosystem kung saan maraming network ang kailangang mag-usap at magtulungan. Ngayon po kasi ay meron pong isang mahalagang usapan ang umusbong sa community ng XRP. May mga nagsasabing ang direktang ugnayan ng paggamit ng XRP sa kanyang presyo ay dahan-dahang nagiging distant o malayo. Pero ang tanong, masama nga ba ito o ito ang susi para maging mas mahalaga sa XRP sa global finance? Pag-usapan po natin ang pananaw ng community figure na si Rat of Kahneman. Ayon sa kanya, isa po sa mga hamon para sa mga supporters na XRP ay ang pagtanggap sa realidad ng isang multi-chain
financial system. Marami kasi ang umaasa na si XRP ang magiging sentro ng lahat ng global blockchain infrastructure. Ngunit sa pagdami ng mga networks at tokenized assets, nagbabago ang direksyon ng industriya. Sa pananaw ni Kahneman, habang lumalawak ang bilang ng mga networks, ang relasyon sa pagitan ng direktang paggamit kay XRP at ng kanyang market price ay hindi na ganoon kadaling makita o maging obvious. Para po sa ilan ay nakakabahala ito. Pero ang punto po ni Kahneman ay simple. Ang interoperability o ang kakayahang pag-ugnayin ang iba't ibang system ay mas malaga kaysa sa pag-dominate ng iisang blockchain lamang. Sa madaling salita, ang pagkakaroon po ng maraming networks ay lalong nagpapatibay sa strategic importance ni XRP bilang tulay o bridge. Ngayon ay dito na po pumasok sa usapan ang community member na si Edward o kilala bilang Lucid Intels. Ipinaliwanag po niya na ang XRP Ledger ay hindi naman kailangang palitan ang mga kasalukuyang financial systems. Sa halip, ang disenyo po nito ay ginawa para maging isang neutral bridge. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang isang mundo kung saan may daang-daang blockchains, ang mga digital assets at currencies ay kailangang lumipat ng mabilis sa pagitan ng mga platform na ito. Dito po nagiging praktikal ang halaga ni XRP. Bilang isang liquidity bridge, kaya niyang mag-process ng malalaking settlement volumes nang hindi po pumapanig sa isang currency o network. Ang malagang takeaway po dito ay ang liquidity depth at saka market structure. At ang market structure ay mas importante kaysa sa nominal na presyo ng bawat token. Mas mahalaga po ang scale ng transactions na dumadaan sa kanya kaysa sa kung gaano kataas ang presyo niya sa isang partikular na sandali. Ngayon habang dumarami po ang mga tokenized assets at currencies, lalong tumitindi po ang pangangailangan para sa isang neutral asset na mag-uugnay sa mga ito. Ang pagiging komplikado ng digital finance ay pabor kay XRP dahil ang kanyang papel bilang settlement layer ay nagiging mas significant. Ang pananaw po ni Rat of Kahneman at saka Edward ay nagbibigay ng bagong pananaw. Ang multi-chain world ay hindi po isang banta, kundi isang pagkakataon. Sa halip na makipagkompetensya para maging the only one, ang strategy po ni XRP ay maging the one that connects everyone. Ito ang pundasyon ng isang interconnected digital financial ecosystem kung saan ang utility ay hindi lang sinusukat sa direktang paggamit, kundi sa halagang ibinibigay nito sa buong sistema. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang pagbabago na ito sa mindset ay tanda ng maturity sa crypto space. Ang panahon ng pag-aasam na isang token lang ang maghahari sa lahat ay dahang-dahang lumilipas. Ang tunay na yaman at stability ay matatagpuan po sa pagiging essential infrastructure. Maaring hindi agad makita ang epekto nito sa daily price charts ng XRP, pero ang pagiging neutral bridge ay isang long-term play na mahirap buwagin. Sa isang multi-chain world, ang mga tulay ang pinaka-importanting bahagi ng biyahe. Kaya sa mga holders ng XRP, ang tunay na laban ay wala sa kung sino ang pinakasikat, kundi sa kung sino ang pinakakailangan. Ang liquidity ay ang bagong king at si XRP ay nakaposisyon na maging hari ng settlement. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.